gumawa ako ng cut-out letters or styro letters para sa birthday ni Johan. Hey mga mare, welcome sa isa na namang DIY mini vlog. So nagbukas lang ako ng laptop para makapamili ako ng font na gagamitin. Yung font style nga ni. Tapos pinrint ko lang yon, and then yun na yung gagamitin kong guide para dun sa ikakat ko na letters. Di pa nga ako nakakatapos ay naalala ko na pupunta nga pala kami ng simbahan ngayon para magpalista. Pero pagdating nga namin dito sa May Bustos ay sarado, kaya naman nag-decide kami na umuwi muna para makagawa ng iba pang gawain. Tsaka para makapag-usap na rin kaming mag-asawa para ma-finalize yung date pati kung saan talagang simbahan. Bago nga kami umuwi, sabi ko dumaan kami dito sa Pandayan para makapamili na ng mga gagamitin ko. Nakabili na kami ng styro nung nakaraan, nung nagpa-check up kami. So ang bibilin ko na lang ngayon ay yung mga acrylic. Yung tiningnan ko kasi yung mga gamit ko, nakita ko may mga kulay na kulang na. So dito na lang ako bumili kaysa mag-order ako online. Medyo matagal pa yun pag dumating. At ito nga, nakapag-outline na nga ako. So lalagyan ko lang yun ng brown or burnt sienna na acrylic paint. Bumili na nga rin ako ng isang set ng pastel colors kasi ito yung set na wala ako, tsaka yung metallic. Pero feeling ko mas magagamit ko to ngayon dahil gagawa nga din ako ng souvenirs. Pumili na nga rin ako ng panibagong set ng paintbrush kasi nga pinaglaruan na naman ng mga anak ko yung mga paintbrush ko. So gabi lang ako nakakagawa kapag nakatulog na yung mga bata. So ang ginagawa ko dyan, para di ako naiinip, nagla-live ako sa TikTok. So minsan pag nagla-live ako, nag-join yung mga friends ko as guest, ganun. Aminin nyo, mas masarap gumawa pag may katsikahan. Kapag gumagawa nga ako sa gabi, pahinto-hinto ako kasi nagigising si Ohan. Nagpapa-breastfeed pa rin kasi ako sa kanya, so gumigising pa rin ako ng 2 to 3 times sa gabi. Balik tayo dito sa ginagawa ko, hindi na nga ako gumamit ng palette kasi isang kulay lang naman yung gagamitin ko, kaya naman ako imimix. Mabilisan lang yung ginawa ko nun, ito na yung the night before ng birthday ni Johan. Dito nilinis ko lang yung mga gilid ng name, tapos ikakat ko na siya. Yung una ang gamit ko ay yung cutter, pero sabi nga ni Daddy, nandito pa yung gamit ni Carlota na pang-cut ng styro, so mas nadalian ako dun. So pinaset up ko lang sa kanya, and then yun na yung ginamit ko. And napakadali nitong gamitin. Ito yung kay Carlota nung birthday pa ni Esang. Ito pa yung nagamit ko. Thank you, Marcy. May nakikita ko na nagbebenta nito online, so dadating siya sa'yo ng buo na yung name, kaya lang kasi natatakot akong umorder dahil baka kasi maputol. Styro kasi to, diba? So, ang ginawa ko, nag-DIY na lang ulit ako. Tulad ng dati, pa-fast forward ko na lang din para makita niyo yung pinaka-process. At ito na nga yung kinalabasan ng pinaka-letter cut na ginawa ko. Yun lang muna. Salamat sa panonood. God bless. Bye!